Ang Daniel 8. Diri kita magatuon mga utod. Kagahapon, Daniel 7 ang aton gintun-an. Kag medyo malawig-lawig ang aton pagtuon tungod kay ara na kita against sa prophetic section sang libro sang Daniel. Sa Daniel Kapitulo 8, ari makita na naman naton ang isa na naman kadamgo nga pakita sang Dios kay Daniel mismo. Kag ini nahitabo na naman sa ikatatlo nga tuig sa paghari ni Belshazzar. So medyo sunod-sunod ang paghatag sang Dios sang iyang ang iyang misyon o kon palanawon kay Daniel. Kay ti aton gintun-an ng ligad nga waay pamandugay naghari si Belshazzar, nakadamgo na si Daniel. So aton sugdan mga abyan, didto ini ang damgo ni Daniel, nakita niya na sapwan niya ang iyang kaugalingon nga siya ara sa siyudad sang Susa. Kung aton tun-an ang empire sang Babylonia, ara siya sa probinsya sang Elam sa siyudad sang Susa. Kag nakita ni Daniel una ang isa na naman ka sapat. Kag ini nga sapat hindi na parehas ka pintas sa mga sapat nga nakita niya sa Kapitulo 7. Ini nga sapat, una, gitawag ini siya karniro nga lalaki. Versikulo 3. Kag ini may ara duha ka malaba nga mga sungay, kag ang isa sa mga ulihi lang magtubo malaba pa sang nahauna. Kag nakita niya ang karnero nga nagapanungay sa nakatundan sa aminhan kag sa bagatnan. Wala sing sapat nga makapugong sa iya o kon makapalagyo sa iya gahom. Ginhimo niya ang luyag niya kag nagbugalon siya. Kag nakita ko ang karnero nagapanungay sa nakatundan sa aminhan. Versikulo 4. Kag sa bagatnan, wala sing sapat nga makapugong sa iya. Makapalagyo sa iya gahom. Ginhimo niya ang luyag niya. No? Versikulo 20, ang karniro nga lalaki nga nakita mo. Okay? Diretso ta interpret mga utod tungod kay dito kita naman mag-focus sa punta sang sini nga kapitulo. Ang karniro nga lalaki sa versikulo 20 nga nakita mo nga may duha ka sungay, amo ang ginarian sang Media kag Persia. So ari sugid dayon kung ano ang meaning sang karniro. Kag ining karniro nagrepresentar sang gingarian sang Medo Persia. Ang ikaduha mga abyan nga sapat nga iya nga nakita diri sa versikulo 5. Sang nagapalibog ako kung ano ang kahulugan sini, ang isa kakanding nag-abot nga nagadalagan halin sa katundan. Nagalabad lang siya ang iya mga tiil wala nagadapat sa duta. May isa siya kapinasay nga sungay sa ginutlan sang iya duha ka mata. Versikulo 21. Gin-interpret na naman ini sang Biblia mismo sa parehas nga kapitulo sa Daniel 8. Ang kanding amo ang ginarian sang Gresya kag ang pinasahi nga sungay sa ginutlan sang iya mga mata amo ang nahauna nga hari. So amo ini mga utod ang meaning sang kanding. Ini nagrepresentar sang gingharian na naman sang Gresya. Kag nakita ni Daniel sa iya nga palanawon nga ining kanding kag ang karnero sila sungayay, no?
Kag siling pa sa versikulo 7, nagtanaw ako sang iya pagsungay sa karnero. Naakig gid siya gani, sinungay niya ang karnero, ang kanding nga laki, no? Ang karnero wala sing kusog sa pagbato, gani natumba siya sa duta kag gintasak siya, wala gid sing may makatabang sa iya. So ari gina representahan ini mga abyan sang paglupig sang Gresya sa Babylonia. So ang laki nga kanding, again, nagarepresentar sang Gresya, kag ang Biblia nagapadayon sa versikulo 8 nga ang kanding nagbugalon. Kag nagbugalon pagid, pero sangyara siya sa putok-putukan sang iya gahom, ang iya sungay napungal. Ang ining sungay nga tarawis kaayo sa ulo sang kanding, amo ini si Alexander the Great, no? Alexander the Great was able to conquer, the world. Naimo niya nga napildi niya ang tibok kalibutan sa edad nga 25 anyos. Pero ay siya nagdugay sa edad nga 32 na patay si Alexander the Great. Amo ini ang ginrepresentahan sang isa ka sungay nga napungal. Kag sa duog sini nga sungay nagtubo ang apat ka pinasay nga sungay nga nagapunterya sa nagkalain-lain nga mga duog. Ining apat ka sungay mga abyan nagrepresentar ini sang apat ka mga general ni Alexander the Great nga amo si Ptolemy, si Cassander, si Lysimachus, kag si Seleucus. Kag kaysa dira nga napatay sa Alexander the Great, way siya naka-appoint kung sino ang magpuli sa iya. Busa ang iyang mga generals later on, amo ang nag-divide sang iya nga ginharian sa apat. So, padayon ta mga abyan, ang focus sang kapitulo ara siya sa gamay nga sungay. Kag diri sa versikulo 9, akon ginbasa ini siya sa maayong balita nga Biblia, nga Ilonggo, siling pa, ang isa ka jutay nga sungay, nagtubo sa isa sang apat ka mga sungay. Ginbutangan ko na caption, mali nga translation. In a sense nga kung imo basahon ang Biblia, no, nga Hiligaynon version gyapon, siling pa sa versikulo 9, gikan sa isa sa ila, okay, nag-ulhot ang sungay nga jutay. So diri sa mayong balita, ang gamay nga sungay nagtubo sa apat ka mga sungay. Pero diri sa lain nga translation, nag-ulhot ang gamay nga sungay sa isa sa ila. So, diin gid bala, no? Kung diri siya nagtubo sa apat ka mga sungay, meaning to say, ang little horn, o kon ang gamay nga sungay, naghalin siya sa apat ka mga general ni Alexander the Great. Pero mga biyan aton gintun-an sa nangligad nga hindi naghalin sa general ni Alexander the Great, kundi naghalin ang gamay nga sungay sa ikaapat nga gingharian nga amo ang Roma. Busa, muna nga siling ko mali ina nga translation. Kay diri sa Biblia nga lain Hiligaynon nga isa, siling pa diri, gikan sa isa sa ila, diin dapit sa ila. Kung imo saka gamay versikulo 8 sa grammar, no, kung imo tun-an ang ila diri noun ni siya, kag ang pinakalapit nga pronoun ni siya, kag pinakalapit nga noun diri may ara duha, apat ka sungay kag apat ka hangin. Tungod kay mas lapit ang apat ka hangin, ang isa sa ila, o kung ang gamay nga sungay nga naghalin sa isa sa ila, meaning
waay siya naghalin sa apat ka sungay, pero naghalin siya sa apat ka hangin sang langit. Kag ining apat ka hangin, daw isa metaphorically gingamit ini nga isa ka direksyon sang mga hangin, no? Nang apat ka direksyon ang hangin mo. May ara sa north, south, west, kag east. So isa dira sa mga direksyon, no, sang hangin nagtubo ang gamay nga ang jutay nga sungay. Tungod mga biyan kay samtang si Daniel nagalantaw sang palananawon, no, nagahaguros ang makusog nga hangin, kag iya nakita nga halin sa hangin nagulhot ang gamay nga sungay. So aton ginakorek diri, no, ang interpretation nga ang gamay nga sungay nagulhot sa apat ka direksyon sang hangin. Kag ang sunod sini mga biyan amo ang ginhambal sa bersikulo 14. Amo ang pagtinlo o kung palananawon may tungod sa pagtinlo sang templo. Okay? Kag karon nga hapon aton i-summarize ang Daniel 8, no? Kag ang 9. Ari diri mga biyan ang Daniel ang konsepto sang repetition sa pagtuon sang propesiya. Nagsugod ang Daniel 8 sa Medo-Persia. Nga mo ang karnero nga laki. Meaning to say, ang previous nga gingharian nga amo ang Babylon, why na ginsulit kay ti ginsulit man ini sa Kapitulo 7. Meaning to say, ang gingharian nga ginsulit, ginhambal sa Kapitulo 2 sang Daniel, ginsulit sa Kapitulo 7, pero pag-abot sa Kapitulo 8, why na ginsulit ang Babylon? Nagdiretso na siya sa Medo-Persia. Kag ginsundan man sang kanding nga amo ang Gresya. Kag wala na gin-mention specifically ang ikaapat nga gingharian, pero ti aton na tun-an ang apat ka hangin, halin dira ang nagtubo nga gamay nga sungay. And then ang paglimpyo sang sanktuaryo kag ang katapusan sang panahon. So ang uniqueness naman diri mga otod sa Daniel 8 kag 9 amo ang paglimpyo sa sanktuaryo. Pero as of now, no, hindi naton tandugon ang paglimpyo sa sanktuaryo kay ang iya parallel sini ara sa chapter 7 amo ang sit up sang trono nga amo ni ang mga may konsepto sa judgment. So akon na tun-an ini buwas ang interpretation sining cleansing of the sanctuary kay akon padayonon ang pagtuon sang gamay nga sungay in which aton gin-identify kahapon. No, why lang naton kaayo na explain kung sinogid ining gamay nga sungay. So aton ginplastar, no, ang parallel sang Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 kag 9. Kag ara aton makita mga biyan ang kung aton i-identify ang aton nga kapanahonan karon, ara na gyapon kita sa katapusan nga panahon in which ang little horn nagapadayon, ang judgment nagapadayon, kag ang paglimpyo sa sanktuaryo nagapadayon. Aton man makita nga parallel ang Medo-Persia kag ang parallel, no, ang lalaki nga karnero sa Medo-Persia, and then ang kanding nga lalaki Greece parallel man, kag ang one of them amo ang Rome nga apat ka direksyon sang hangin katong dito nagalin ang little horn. And then ang 10 kingdoms way na gin-mention sa Kapitulo 8, kag ang little horn parallel man sila, kag ang judgment, no, ang paghukom
parallel man sila sang paglimpyo sa sanktuaryo. So, pinaagi sini mga abyan aton maintindihan ang content sang libro ni Daniel. Labi na gid sa Daniel 8 kag Daniel 9. So, aton tun-an mga abyan karon kung sino ini ang little horn. Madamo nga mga school of thought no, ang nagasabat sini kung sino ini ang little horn. Sa pagtuon sang propesiya may ara 4-5 schools of interpretation, kag ini nga mga interpretation nagtuhaw lang ini most of them 200 years ago. Before, probably, particularly after the period of Reformation, during the time of Reformation, panahon sang Reformation, no, isa lang ka interpretation usually ang pag-interpret sini. Pero after sang Reformation period, naginahinay na dula, kag nag-change, kag nagdamo na. So ari ang interpretation sang mga grupo nga gitawag naton preterist. Gikilala nila ang little horn nga amo si Antiochus IV Epiphanes. Kag para sa ila ang little horn patay na, in a sense that si Antiochus IV Epiphanes amo ni siya ang isa sa mga hari nga ngaara sa linya sang Seleucid kingdom, isa sa mga linyada sa 4 ka general ni Alexander the Great. Amo ini ang ginatudlo usually sang preterist, no, ko nga little horn. However, madamo kita nga mga rason nga hindi pwede si Antiochus Epiphanes. Isa sina ginambal sa Biblia nga ang gamay nga sungay magdako pa sa iya nga mga sundan nga mga gingarian. Si Antiochus Epiphanes, no, hindi gani siya sikat nga klase sang hari, kag gamay katama ang scope sang iyang empire sa dira nga naghari siya. So hindi siya pwede nga magiging little horn. Hindi siya magtugma, no, sa interpretation sang little horn. So preterist ay kaduha mga abyan, gitawag sila mga futurist. Kag ang ilang pag-intindi kung sino ang little horn o kung gamay nga sungay, magaabot pa. Kag ini nagasimbolo sang isa ka tawo nga diabolic o diablo. Kag ila pagyapon ini nga ginapaabot. Madamo ang nagatudlo sini, mga futurist. Kag ang sunod mga abyan kung sino ang little horn, ginkilala ini sila nga o gitawag ini sila idealist. Tungod kay para sa ila ang little horn is recurring, o kung pwede siya tuman sang isa ka tawo sa bisan ano nga panahon. Like for example si Hitler, no, sa dira nga gin-persecute niya ang mga Jews, gintawag siya little horn. Si Saddam, si Napoleon, no. So madamo pa nga mga pwede. So para sa mga idealist, multiple ang interpretation nila sang little horn. Ang ikaapat nga school of thought, no, amo ang gitawag naton ini historicist. Kag ang historicist nagapati nga ang little horn naghari sa una, okay, past, naghari man maghari man sa presente, kag ini maghari man sa umalabot. So historicist, meaning to say ang ilang nga pag-interpret sang little horn past nga amo ang pagan Rome, okay, in which later on became papal Rome sa aton pagtuon last time. And then currently nagapadayon ini present kay ara pamangyapon ang papal Rome, kag ini magakusog pagid nga magakusog sa umalabot, gitawag naton ini eschatological Rome. So historicist.
kag most asagyambal ko na no 200 years ago most Protestant churches are historicist, mga historicist sila. Ang ilang pag-interpret sang Little Horn amo ang Roma, ang pagano nga Roma, ang Papal Rome, but later on, as you know, kabaluta sang pamaagi ni Satanas, later on, this interpretation is naga-gradual lain siya. Kag amo to aton ginambal, naggawas ining preterist, naggawas ining futurist, kag ang idealist. So didto kita sa aton nga pag-intindi no sang Little Horn nga nagrepresenta ini sang pagan kag papal Rome. Nagtapos ako last time sang 8 identifying marks of the Little Horn, kag mostly ato na ini na-discuss. Ang tatlo nga gusto ko tagaan liwat sang emphasis diri. Una, amo ang ginmention sa verse 25 sang Daniel. Siling pa diri, ining Little Horn will wear out the saints of the Most High. Okay? And then, kung imong tunano ang history sang Little Horn, especially sa papacy, halin sa pagan Rome hasta sa papal Rome, nagaantos na ang mga katawhan sang Dios sa kamot sang Roma. Ilabi na gid sa panahon nga gin-implementa ang gitawag nga crusade. Ini sa kapanahonan ni Pope Innocent III. And this crusade, ini nga krusada, gin-implementar ini para sa pagdakop sa mga Waldenses kag mga Albigenses, pagsilot sa ila kung hindi sila magasunod sa ginahambal sang iglesia sa sina nga kapanahonan. Kag sumala pa sang pagtuon ni Wiley, no, isa ka mga historian, millions of men perish, nga nagkalamatay, nga resulta sang persecute no sang sining kapanahonan crusade. Kag may ara libro nga available sa internet no. Ang title niya Estimates of the Number Killed by the Papacy in the Middle Ages and later. Tung 2006 lang inigin published by David Plaisted. Kung imo basahon, nagsugod ang mga historian sa pag-estimate kung pilagid ang nagkalamatay sa panahon nga naghari ang papacy sa tibok kalibutan. And they had estimate, they started from 50 million to 150 million. Grabe kadamo ang nagkalamatay sini nga mga kapanahonan. Amoy ni mga utod nga nag-abot ang tion nga sa dira nga si Pope John Paul II amo ang Pope no sa Vatican. Pope John Paul naghimo siya sang mga apologies. Nangayo siya sorry, nangayo siya sang kapasayloan. Kag isa sa mga ginpangayuan niya pasaylo amo ang sala sang iglesia. Iya inigin amin sang pagsunog sa mga balaan o sa mga protestante, sa mga evangelicals nga hindi magsunod sa mando sang iglesia sa sina nga kapanahonan. So ini nga pagsuri mga abyan, parehas lang ini nga ginamin nga tinuod ang history and way sing lain or lain nga gahom nga pwede naton itudlo nga magtuman sang propesiya nga ang gamay nga sungay magpamatay sa mga balaan, okay? Persecute the saints, kundi ining sistema o kon ang system sang papacy. Ikaduha mga utod nga ginhambal sa Daniel 7:25 amo ang panahon nga ginalat no ang nga magahari ining gamay nga sungay kag siling sang Biblia magahari siya
a time, 2.5 times a time. Aton tun-an ini, kung aton ibase ang pag-intindi sang propesiya, nga ang isa ka adlaw, ang tagsa ka adlaw, isa ka tuig, pwede naton maintindi ang time nga isa ka tuig, nga nag-equivalent ini sang 360 days times duha ka tuig, 720 days, half a time, no? Nga tunga sang tuig, tunga sa tuig nga nag-compose sang 180 days. Kag kung isa ka adlaw, isa ka tuig sa propesiya, ini naglambot sa 1,260 years ang paghari sining gamay nga sungay. Mayara kita mga abyan nga mga ebidensya biblikal nga ang 360 days ang isa ka tuig, no? Pwede naton ini saysay nga mga ebidensya. Pero ay kita sang panahon. So, kung aton kwentahon, nang ligad aton gintun-an nga ang papasi ini nagsugod sang 538 AD, kung imo kwintahon ang 1,260 years, ini magalambot sa 1798 AD. Meaning to say, ang gahom, ang peak no sang iyang paggahom halin sa 538 AD hasta sa 1798. Aton ginsaysay nga ang 538 AD last time, kag ang 1798 AD amo ini ang panahon nga gindakop si Pope Pius VI ni General Berthier under Napoleon Bonaparte. Although at that time wala siling naguntat dayon, but naghina ang gahom sang ining gamay nga sungay nga amo ang Papal Rome. Kag sa ikatatlo mga abyan, ang Biblia sa amo gyapon nga bersikulo 25 sang Daniel 7, this little horn, okay, magauna-una siya sa pagkambyo sang panahon kag sang mga kasuguan. Think to change times and the laws. Akon gintun-an ang pulong laws, no? Kay gusto ko siguraduhon kung ini bala naghisgot ini sang general nga Torah sa Old Testament. Pero mga biyan, akon nakit-an nga ini naggamit sang lain nga pulong tungod kay Aramaic ang Daniel 7, that ang gigamit, hindi lain nga, hindi Torah or whatever, nga cognate sang Aramaic dito sa Hebrew, ining that, no, ining laws o kasuguan nga ilisan niya, ini isa ka decree, kag ini nagarepresentar sang kasuguan sang Dios. Okay? Kag ini nga kasuguan amo ang foundation sang tanan nga mga legislation nga ginhimo sa panahon ni Moses, kag amo ini ang napulo kasugo particularly. Kay ini mga abyan, parallel ini sa iban nga mga passage nga gin-mention ining that nga word nga gin-mention sa earlier chapters nga kung sa kwan pa atong gingamit nga kasuguan nga decree nga ginhimo sang Medo Persia nga hindi pwede mailisan, no? Ari ang that, okay, nga gusto ilisan sang gamay nga sungay, in which parehas ini siya sang kasuguan sang Persia nga hindi ini pwede mailisan. Kag amo ini ang kasuguan sang Dios. Kag ini gin-attempt, no, nga islan sang gamay nga sungay. Kay gani aton nga makita kung aton ikumparar ang 10 Commandments sa Bible kag 10 Commandments sang papacy, aton makita nga lain ang ilang commandment number 2. Okay? Ang commandment number 2 ila ini ginwala, kag ila gin-divide ang commandment number 10. Okay? Kag ang commandment nga ikaapat, imbes nga remember the Sabbath day to keep it holy, ang ila ginhimo, remember to keep holy the Lord's day.
kag makadto dayon sila dito sa New Testament, and then dito sa Book of Revelation, kag ila tawgon ang adlaw sang pagkabanhaw nga the Lord's Day, no? Pero mga utod ang hambal sa Biblia, ang little horn was only thinking. Okay, nagahuna-huna lang siya. Ara lang siya una-una nga iya islan, pero hindi niya ini maislan. Mga abyan, tungod kay ang kasuguan sang Dios, ini magalungtad hangtod sangtod. Kag isa sa mga gusto nga islan gid no sang little horn, kag many people believe nga gin-islan amo ang ikaapat nga sugo, ining pag-remember, paghinumdom sa adlaw nga inog pahuway, in which adlaw ini nga ikapito, adlaw nga Sabado, and then it is changed to Lord's Day, nga amo ang first day kag Sunday sa aton nga kalendar. Kag ini nga adlaw halos gin alagdan sang mga tao sa tibuok kalibutan. Kag pero mga abyan, kung magbalik sila sa pagtuon sang pulong sa Ginoo, sila makaintindi nga ang pulong sang Dios, ang kasuguan sang Dios, hindi pwede iniislan. Ang little horn only think to change these times and laws. Mga padayon kita mga utod sang pagtuon sining little horn. Kag diri sa chapter 8, no? Sa chapter 8 may klaro nga interpretation ang ram nga amo ang Medo Persia, ang laki nga kanding nga amo ang Greece. Pero ang vision sa pagan Rome, pagan gamay nga sungay sa kapitulo 9, versikulo 9 hasta sa 12, ang iya nga interpretation ara sa versikulo 23 kag 25. Why man dito gin-mention ang papal Rome, no? Pero mga utod, kung aton tun-an ang versikulo 23 kag 25, kay amo ini ang interpretation sang vision nga ara sa gamay nga sungay, aton makit-an kag makilala pagid kung sin-o diri ang little horn. Hindi lang naton tanugon anay ang cleansing of the sanctuary, kay akon ginhambal ini pagaisgutan sa chapter 9. So akon na ini pagabasahon mga byan, ang 23 hasta sa 25. Sa 23, kun ang katapusan sadto nga mga ginarian malapit na, kag nagmalaot gid sila nga dapat silutan, magahari ang isa kahari nga matig-a sing ulo, mapintas kag madaya. 24, magabakod siya pero hindi sa iya kaugalingon nga gahom, magapanglaglag siya kag magapanilag-on sa tanan nga iya ginahimo. Laglagon niya ang gamhanan ng mga tao kag ang mga tao sang Dios. Ini ang little horn, 25. Tungod kay maabtik siya, madinalag-on siya sa iya mga paglimbong, magapabugal siya sang iya kaugalingon kag maglaglag sang madamo nga mga tao nga wala sing paandam. Magabato siya bisan sa pinakagamhanan nga hari, pero paglaglagon siya hindi paagi sa gahom sang tao. So aton tun-an mga utod ang isa-isa ining tatlo ka bersikulo. Ang 23, 24 kag 25 pinaagi sa pagbutang sa outline. Ano ang may tabo? Una, ang hari, okay, gitawag ini siya hari nga may ara siya fierce countenance. Akon gamiton mga utod ang English tungod kay mas malapit ang meaning sang English, no? A king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. So kilalahon naton ining king. Kay interpretation man ini sang little horn. Therefore ining little horn, ining king diri mga abyan, way lain amo ang gingharian sang papal Rome. Ang king o kon melek, no, is used interchangeably sa Biblia. Ang king pwede may mo kingdom, ang kingdom pwede may mo king. Now since alin sa Babylonia, kingdom siya, gingarian man siya, and then Medo Persia gingarian man, Grecia gingarian, Roma gingarian,
ang gamay nga sungay nga ara sa dalom sang gingarian sang Roma, okay, pwede man naton initawgon isa ka gingarian. Busa, hindi kita nagaatake mga abyan sang persona, sang tao. Hindi ang Pope, no? Hindi ang Pope ang little horn. Ang little horn ang sistema, okay? Ang sistema o kung ang gingharian nga ginapungkuan sang Pope. So amo ini ang aton nga interpretation, no? Nga ang gingharian sang papasi amo ang gamay nga sungay kag nga gitawag ini nga may fierce countenance. Kaysa dira nga gintun-an ko ang word nga fierce, no, countenance, halin ini sa word nga aspanim sa Hebrew, ginagamit lang gid ini kung imutun-an 23 ni siya ka bisis gingamit, ini applied lang gid siya sa kalaban nga sa tao o kung isa ka entity nga nagapakig-away sa Dios. Ining fierce countenance is never applied to God. Kag when applied to people, okay, it always denote enemies. So, kalaban ini. Ining hari nga ini, kalaban ini siyang Diyos. Or ang gingharian nga ini, klaro katama, kalaban ini siyang Diyos. Understanding dark sentences. Meaning to say, ining klase sang gingharian may ara siya kakayanan, no, nga intindi sang mga dark sentences sa King James Version, sa LXE, riddles, okay, intrigue or difficult sayings, mga enigmatic statement, meaning maalam, no, may ara gid siya nga propositionis sa Latin pa nga ginagamit, nga may mga agenda siya nga siya lang ang nakaintindi, maalam, no. Kag sumala pa sa Patriarchs and Prophets, page 467, kung imutun-an kung sino ining fierce countenance, ini suportado nga ini nagsimbolo sang gingharian sang Roma. Okay? Ini nga gingharian amo ang magabuntog sang nasyon sa kalibutan. Ilabinigid ang nasyon sang Jerusalem. Kag ini nga gingharian may ara fierce countenance. A nation of Rome is the king. Okay? Amo siya ang hari nga may ara fierce countenance, impudence, shameless, kag may understanding nga maalam katama. Okay, ang question is, san-os ini siya magatindog? Okay? San-o ini siya magatindog? Kay siling pa ang hari nga ini magatindog. And once the king will stand up, no, mga utod, ini maga-implementar na sang iyang mga plano. So, san-o ini siya magatindog? Mabasa naton mga utod, there is 2 Thessalonians chapter 2, 1-4. I believe tanan ng mga scholars, okay, magambal gid nga may connection gid ang 2 Thessalonians chapter 2, ikaduhang Tesalonika sa libro ni Daniel. Saan siya magatindog? When the transgressors are come to the fall, and that is before the coming of Christ. Kag ang great controversy nagambal nga magaabot ang ginatawag nga great apostasy. Okay? When the man of sin will be revealed. Okay? Kag ini magaabot before the advent of our Lord. Kag ining man of sin, nga gitawag man mystery of iniquity, ini ginkilala nga papasi. Meaning ang papasi, no, ang gamay nga sungay, magatindog ini, okay, before Christ will come, kag iya ipahamtang ang iyang ang tanan niya nga kaalam, kag ini iya nga implementar ang iya tanan nga mga plano. Siling pa sa isa ka komentaryo sa amo nga teksto,
Okay? SDA Bible Commentary, Volume 6. Siling pa ang propesiya nga ginhambal dira ni Pablo sa 2 Thessalonians, ini partially nahitabo sa panahon ni Pablo, much more ini nahitabo sa panahon sang Dark Ages, kag ang complete fulfillment sang apostasy ini magahitabo or mahitabo ini prior to the return of Jesus Christ. So aton iplastar ini mga abyan, ang kapanahonan, ang sa panahon ni Pablo, ang nagahari sadto amo ang pagan Rome. Kag siling pa, nahitabo na ang partial apostasy. Kag after, from 538 to 1798, sa kapanahonan sang papal Rome, nahitabo ang much more apostasy. Pero ang complete apostasy, ini mahitabo prior to the return of Jesus Christ. And I believe, mga utod, ini nga kapanahonan, amo na ini ang kapanahonan sang aton nga kapanahonan subong. From 1798 2020 karon, no? May ara nga 17 popes na ang na-elect, kag may ara na duha ka councils ang nahimo sang papacy. Kag kung imo lang taon from 1798 may ara na 215 years. Sa giambal ko kagaina, no, before 200 years before, isa lang ang pagtulunan, no, isa lang ang interpretation. Later on nag-change ini, kay nga nahitabo ang Second Vatican Council, First Vatican Council, kag ang last Vatican Council II, just 200 years ago in 1960s. Okay, ang last nga Vatican Council nga ginhimo. Now, siling pa sang iban nga mga naga-interpret, ang papacy sang 1798 aton gintun-an nga napilas ini, no, kay gindakop ini, kag nadulaan ini siya sang gahom. From 1798 to 1850, siling pa sang isa ka manunulat, ang papal system was still hemorrhaging ang iyang pilas. Kag ang iban nga naton nga mga scholars nag-interpret nga February 11, 1929, sa dira nga balik sa ila temporarily, no, ang temporal power sang Vatican City between Benito Mussolini kag Cardinal Gaspari. Siling pa sa iban nga mga scholars, ang pilas sang papacy na ayo. But I believe that it was still weak. And 1962, sa dira nga ginhimo ang Vatican Council II, until 2020, this papacy is becoming strong. Kay siling pa sang tagna, magtindog siya kung ang, apostasy will come into full. So, kung aton lang taon, ang aton kapanahonan subong, kag aton i-compare ang apostasya sang kapanahonan sa una, mga biyan, makambal kita, no, labi na gid 2020, grabe ang mga events sang 2020, makambal kita nga ari na gid kita sa kapanahonan nga sa diin ang little horn nga ini nagatindog, okay? O kung magatindog na, in a sense nga ang apostasy grabe na, okay? Then, ano ang iyang himuon? Siling padiri, mga biyan, aton oras alas 6:57, siguro maka-extend gid ako gamay sini sa alas 7 gamay, pero akon gid ini tapuson, no. Ano ang iyang himuon? Through his policy, okay, siling pa sa bersikulo 24, through his policy shall cause craft to prosper and shall destroy, many. Through his policy, al siklo, mga prudence insight niya. Okay, hindi niya amo ini ang akon na nakit Andre mga utod no nga most of us nagapati nga ang papasi sini nga ulahi nga mga adlaw, iya i-destroy ang mga tao, i-persecute niya dayon. Pero ari mga utod, may ara siya transition.
siling diri paano niya i-destroy ang mga katawhan sa Dios? Una, i-destroy niya ini pinaagi sa mga pulisiya o kung sa iyang mga prudence, insight, understanding, shrewdness nga iyang mga cunning device, okay, mga kaalam niya para nga implementar niya ang ginatawag nga deceit o kung deception sa tibuok kalibutan. Okay? Kag pinaagi sa iyang mga pulisiya, he shall cause deceit to prosper in his hand. Okay? Kag siling pa ni Sancho sa iyang libro, no? All war is based on deception. And I believe, deception man ang gamiton sang little horn. Kay kung aton tun-an mga utod, sa panahon sang pagan Rome, mayara na apostasya. And people are being deceived. Sa panahon sang papal Rome, people are being deceived. Labi na gid doctrinally sa mga kasuguan nga ginsugo sang Dios, hindi na amo ang ginatudlo sang iglesia. Okay? And complete apostasy utod gamiton man gyapon ang deceit. Kag ini nga mga deception, hindi ini siya siling nga ginatago. Klaro ini, no? Kag sumala pa sa mga pulisiya nga iya nga ginagamit, ara makit-an naton ini mga utod sa tanan nga mga councils nga ginhimo sang papacy. Makita naton ang Vatican Council I, Vatican Council II. Ang pinakalas nga council nga ginhimo nila Vatican Council II. Kag kung imo lang tawon diri mga abyan, number 1 sa Vatican Council II, amo ang role sang pari, no? Kag ang gindugang nila dire ang adoration of relics, veneration of Mary, authority of tradition, okay? Kag ang concept of unity among all non-Christians and Christian denominations. So ari diri mga abyan ang iyang mga kaalam, iya inigin plastar, okay? Nga amo ini ang mag-deceive sa mga tao sa tibuok kalibutan. Meaning to say, may ara ang little horn, ang iyang device is more on religious, okay, aspect. Ari gani ang pag-adore, sa mga relics kag pag-venerate kay Mama Mary, okay? Ini nga mga practices, mga kauturan, why ni sa una karon lang ni siya after nga ginplano, okay? Ginplastar ang tanan nga mga pulisiya. And then ang katumanan sini mga utod ari sa aton nga mga kapanahonan. Meaning to say, all of this activity nga ginahimo karon sang little horn mga abyan, ini amo ang katumanan sang tagna nga amo ang pag-deceive sa tibuok nga mga katawhan. And time will come mga utod, ini tanan nga mga agenda matuman. Okay? Matuman nga magmahal ang tanan nga mga balaklon, magmahal ang mga magpobre ang mga institutions. And then time will come nga there will be sharing in prayer and worship, shared premises, relief of human need, cooperation in health field. Ini tanan ara na nakaplastar na ni tanan sa ilang mga plano, mga utod, collaboration in education and etc. Mga biyan. Kag we don't know, we entrust to God, paano naton ma-detect ang deception sini. Pero mga utod, I believe nga ang nagabasa lamang sa kasuguan kag nagabasa lang sa propesiya amo lang gid ang makadetect sang deception sang sini nga prophecy. Kay gani mga utod, ang mga katawhan sang Dios bisan pila paguro ka coronavirus, why problema? Hindi mahadlok ang mga Adventista sa coronavirus. Why nahadlok? Okay? Ang nahadlokan sang kalabanan, ang balita, nga base pagbalik sang klase, i-implementar ang pagklase sa adlaw nga Sabado. So ini tanan mga utod may kalabutan sa propesiya nga ginatagna sa Daniel Kapitulo 8. Amo na nga kinanglan ang mga katawhan sa Ginoo magabantay gid kay sumala pa. Okay, this little horn will deceive people wonderfully.
wonderfully. Kag kung imo lang tawon, ini nga deception mga abyan, ini nga pulong waniplaot, ining wonderfully is only applied, supposed to be to God. Meaning to say, kay gingamit man ini sang little horn, ining little horn mga abyan, iya pagahimuon ang ginatawag nga counterfeit, no? Sa sining ulahing mga adlaw, para nga hindi madetect siya nga gina-deceive niya ang mga tao. Okay? Kag paano niya i-destroy ang mga tao? He will destroy God's people without warning by means of peace while they are at ease. Ari, hindi na siya parehas sa iban nga mga teksto, no? Nga, hindi na siya brutal nga persecution. Meaning to say, God's people in these last days will be destroyed without warning by means of peace while they are at ease. While many feel they are living in security, they will be destroyed unawares. Kay siling padre sa isa ka sinulatan, no, sa isa ka sikat nga manunulat, si Mrs. Ellen G. White. Siling padre, disguised as an angel of light, Satan will walk the earth as a wonder worker. In a beautiful language, he will present lofty sentiments. Siling pa, good words, good deeds, Christ will be personified. Satan will turn the people from the law of God. Amo ina ang imuon ni Satanas. Sining ulahing mga adlaw. Through the little horn, he will speak good words. Maayo ang mga pulong, good deeds. Maayo man ang pagpanghimo. Sunod-sunodon ang ginahimo ni Kristo. Pero, ari ang warning para mag-detect nga ina bulato ni Satanas. Isa lang ang palatandaan. Satan will turn the people from the law of God. So kung ang kasuguan na gani sang Ginoo ang ilisan, ang maapektuhan, ang kasuguan na gani sang Dios ang makompromise mga abyan kag mga utod, ini buluhaton gid ini ni Satanas sining ulahi nga mga adlaw. So I believe, no, nga pagan Rome nga sa dira nga gingamit niya ang brutal nga persecution, ang papal Rome, brutal nga persecution, ano ayhan ang himuon sang ulahi or eschatological Rome sa katawhan sang Dios, no? Siling pa sang siling ni Mrs. White, no? Rome will never change. Okay? Rome will never change. Kag isa ka mga komentaryo si Angel Rodriguez siling niya, may ara damo nga mga changes within Roman Catholic Church. However, Rome is unwilling to change. Okay? There have been some changes in the Catholic Church, but when it comes to Catholic dogma and tradition, the Church remain the same. Meaning to say, time will come mga utod, gamito niya ang deceit. And I believe after the people of God will be deceived, no, peacefully, wonderfully, brutal persecution will also happen. Kag sino ang iya nga target diri sa katapusan mga biyan, way lain amo ang mighty and holy people, the seed of the remnant. Kag sa Revelation, ang tanan nga nagabantay sa adlaw, sa kasuguan sang Dios, kag sa testimony of Jesus Christ, will be the target of this little horn's attack. The little horn, okay, will wear out the saints, will destroy the saints. Iya nga i-destroy ang mga balaan, mga abyan. So, amo ini mga utod ang tanan nga mga deception, no? Nga ginahimo propesiya sa Daniel 8, may tungod sa little horn, sa gahom sang little horn. Way manakon siguro na meet lang ang tanan kay tungod sa ang aton oras, grabe kapaspas, no? But I believe, mga utod, nga kung ano ang ginhimo sang little horn sa panahon sang pagano, panahon sang papal Rome, the same will happen in these last days. Sa katapusan, ako ni-share ang tatlo na naman ka leksyon nga aton makuha. Numero 1, we have
a more sure word of prophecy. With all my hearts, mga utod, I believe that this prophecy, ini nga propesya matabo kag may tabo gid sa sining ulahi nga mga adlaw. When amoy na ang aton kinanglan nga bantayan kada adlaw. Okay? Paano amoy na ang aton preparahan mga utod kag pagpreparar sini kinahanglan kita, okay? Tan-aw ikaduha nga leksyon sang daan, no, nga dalan. Look for the waymarks as you journey on. Kag siling pa sa Jeremiah 6 verse 16, kinanglan magtindog kita sa daan nga ginalaktan sang aton nga mga katigulangan, no? Pangitaon naton ang daan nga dalan nga ginatindugan sang aton nga mga katigulangan. Para sa tanan nga mga batanon kag sa tanan naton nga mga kauturan, hindi kita magasalig sa mga paglantaw lang sa wali, sa video, sa YouTube, or sa Facebook, or whatever, no? Kung ano ang inyo nga nabatian, hindi kita magsalig. Kinanglan aton ini ibase sa balaan nga kasulatan. Okay, madamo sa aton subong nagapamati na lang, way na nagabukad sang balaan nga kasulatan. Kinanglan aton gid tun-an aton balaan nga kasulatan in order for us not to be deceived in these last days. And the last one is we have to watch and pray. Ang hambal ni Ginoong Hesus sa iyang mga disipulos, magpulaw kamo kag magpangamuyo. Agod indi kamo madaog sang panulay. Ang espiritu handa ugaling ang lawas maluya. No? Mga biyan, watch and pray. While we are watching, we have to study the Word of God. Okay? Kaga samtang kita naga-watch, we have also to share what we believe. Hindi nga sige na lang punta, no? Bantay, why kita nagahatag warning sa aton nga mga silingan. Why kita nagahatag warning sa aton nga mga kaparintihan. So kung kita waay sing kakayahan mga abyan mag-explain sang Daniel and Revelation, why kita sing kakayahan mag-explain sang propesya, akon kamo gina challenge, no? Pinaagi sa pag-share lang sini nga mensahe sa inyo timeline. I-share lang ini sa inyo timeline. I believe the Holy Spirit will just guide, okay, each one nga nagapamati sini mga utod. At least time will come. When the time comes, nga may tabo na initanan nga mga gintagna sa Daniel 8 mga utod, hindi kita mabasol sang aton pamilya, hindi kita mabasol sang aton silingan, hindi kita mabasol sang aton nga mga amigo kag mga amiga. May the Lord will bless all of us. Okay? Samtang kita nagapadayon sa pagtuon sang libro sang Daniel, kag samtang kita nagapadayon nga nagapreparar sang aton kaugalingon, okay, sa malapit na langid nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Magaduko kita sa aton mga ulo samtang aton tapuson ini nga pagtuon. Amay nga langit non yara ikaw sa kitasan sa mga langit. Amon sa ginatugyan sa imo amay ang tanan nga pulong nga amon ginhaboy sa kanginan. Kabay pa ini amay magatugpa sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga nagakinanglan sini. Kag ini magatubo kag sila man mapreparar sa imo ikaduha nga pagbalik. Kabay pa nga ini nga mga pagtulon-an magadasig man sa amon tanan, kag kami man amay makahimo sa pag-share sini sa amon palibot, kag madamo pagid nga mga tao nga ma-prepare sa pagbalik ni Jesus. Amon ini ginaampo sa pangalan ni Jesus nga mon maluluwas. Amen. Mayong gabi kag madamo gid nga salamat.